Hindi ho yaman po yun. Sabihin ko po sa inyo, to God, At pangalawa naman, brother, tama naman si brother, ang gagaling. Meron naman, brother, magaling, pero hindi naman ipinamumuhay. Tama, bro? Meron ganun eh. Na alam namin ng Diyos, alam namin ng talata ng Biblia, ang dami alam sa Bible, pero tanong, pinamumuhay mo ba? Ang isang ebidensya na totoong samahan sa Diyos, ipinamumuhay ang kaaral na kanyang natutunan. Wala bang palakpak sa Diyos? Tama? Kaya pag halimbawa, ang mga ngaral, sabi, huwag kayong maglalasing. Eh, siya naman yung naglalasing. Totoo ba yan o hindi? Huwag kayong magnanakaw. Pero siya naman pala yung nagnanakaw. Sabi nga ni Pablo sa Roma 2:21, pakibasa, ikaw na nagtuturo sa iba, ikaw nga na nagtuturo sa iba, ay hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. tunay na samahan sa Diyos, hindi lang sa aral nakikita, kundi ang aral ipinamumuhay nila. Wala bang palakpak sa Diyos? Kaya ang tunay na samahan, brother, sa aral at saan? Sa pamumuhay. Unang Timoteo 4:16, ganito ang ating mababasa. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Di dalawa, mag-ingat ka sa sarili mo at sa turo, pag ginagawa mo yung aral na totoo, pinamumuhay mo yung nakasulat sa Bible. Anong sabi ng Biblia? Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Wala bang pinakamalakas sa palakpak sa Diyos? Yun ang sagot ko sa iyo, brother. Ngayon, sa samahan ito, bro, hindi ko alam kung sino ang totoo at hindi. Ang aming responsibility, ipangaral ang salita ng Diyos. Tanggapin man nila o hindi. Wala kasing nakakaalam eh. Kung sino sa inyo ang tumanggap ng totoo, hindi. Tama ko ba, mga kapatid? Ano ba kayo? Hindi na mga second Diyos eh. Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng tao. Totoo hindi? Hello? Basa, Jeremias 17:10. Hindi ko pwede sabihin, pag tinatanong ako sa radyo, Brother Hernan, ilan ang membro mo? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Eh, hindi ko naman alam kung sino talaga ang totoong sumusunod sa Diyos dito eh. Tama? Ang aming obligasyon, ituro ang nakasulat sa Biblia. Nasa kanila na yun. Amen! Totoo hindi? Nasa inyo na yun. Kung pagkatapos yung makinig at hindi nyo isinagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. O, basahin natin muna yung Jeremias 17:10. Ito nakasulat. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso. Sino nakakala ng puso ng isip ng tao? Panginoon po. Panginoon. O ngayon, paano ngayon natin makatitiyak? Katulad ni brother, katulad ko din. Pakiramdam ko nga, may kasalanan ako eh. Palagay ko, layo-layo ko na sa Diyos eh. Alam mo mga kapatid, yan ang tinatawag ng Diyos. Magsibalik kayo sa saway ng Panginoon. Ibubuhos ko ang aking espiritu, sabi ng Panginoon. Kaya maganda ho itong pagkakataong ito, tinatawag kayo ng Diyos eh. Amen po ba? 1:23 ng Kawikaan, ganito ang sabi ng Diyos. Basa. Magsibalik kayo sa aking saway. Let's go back to the Bible. Let's go back to the Word of God. At ang sabi ng Diyos? Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Anong ibig sabihin ibubuhos niya ang kanyang espiritu? Gaano mang karami at kapula ang inyong kasalanan, pag bumalik kayo sa Diyos, papuputiin niya ito gaya ng niebe. Palakpakan natin. Ang ina naman sumigaw, amen! Gaano man ka lumayo, natapa ka man, nagkamali ka man, ang dami mo, minsan sinusumata ka ng puso mo, wala ka ng karapatang bumalik, loko ka, walang yakan, ang dami mong niloko. Hindi! Ang Diyos ay tumatawag para magbalik loob tayo sa Panginoon. Basa, 1:18 ng Usaya, pakibasa. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang kaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligo. Habang palakpak sa Panginoon sa Kristo.
Sabi nga tayo, amen. O yan. Kaya naman bro, kaya yung mga napipig ko na parang nakukupig. Tanong naman, brother, di ko nga alam kung totoo ka din eh. Kung totoo yung pinapangaral mo eh. Kung naghahanap ka talaga ng buong puso mo at ng buong espiritu mo na hinahanap mo ang Diyos, ang pangako ng Diyos, hanapin niyo akong maigi at masusumpungan ng taong tunay na umahanap sa Diyos. Basa, Jeremias, hindi naman, ano ba ang Diyos malupit? Sabi ba, Diyos may malupit? Hinahanap mo yung Diyos at malinis ang puso mo sa paghahanap sa Diyos eh. Imposible, sabi imposible. Na hindi mo makikita ang Diyos pag buong puso mo siyang hahanapin. Dadalhin ka niya talaga sa simbahan na tunay na dalisay ang aral ng Panginoon sa Kristo. Basa tayo, Jeremias 29:13. Ito sabi ng Diyos. Pakinggan nyo. At inyong hahanapin ako Go. at masusumpungan ako. Pangako naman ng Diyos yun eh. Hanapin mo ko yung walang ibang reason. Yung iba kasi naghahanap eh. Bakit ka naghahanap? Sana gumaling ako eh. Ikaw, ba't ka naghahanap? Sana itong yumaman ako eh. Ba't ka naghahanap? Wala ako kasing girlfriend eh. Huwag yun ang dahilan ng paghahanap mo. Sabi ng Mateo 6:33, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito idaragdag sa iyo ng Panginoon. Ano sabi sa Jeremias? Nasusumpungan mo ba ang Diyos pag totoo mong hinahanap ang Diyos, brother? Ito ba? Ako dami ko nung pinuntang reliyon eh. Nakilala ko na huyata lahat ng pinakamagagaling na debatista ng buong mundo. Kumbaga sa Amerika, may nakapagdebate na rin ako sa lahat. Ang nakalapa ko na halos. Pero, isa lang ang nasumpungan ko, yung mabuting Diyos na pag hinanap mo siya, masusumpungan niya siya. Basa tayo. Ayan nga. Jeremiah 29:13. Basa tayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ilang puso? Ito tandaan nyo. Palagay nyo na, mali na kami. Palagay nyo, may makikita din kayo mga pagkukulang namin. Pero ang tao na sumusunod at gumagawa ng katwiran sa Diyos, kahit saang bansa, kahit saang lugar, kahit sa nagwerta, tatanggapin kayo ng ating Panginoon sa Kristo. Basa, Gawa 34 ng Gawa ganito nakasulat. Hanggang 35. Ang Diyos ay namimili ba ang Diyos, bro? Basa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatani ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa Kanya. Kasama ba Pilipinas dyan, Jay? Amen po. Sa bawat bansa. Kasama ba nagwerta? Amen. Sa bawat bansa na Na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. napapalakpak sa Panginoon sa Kristo. Sana brother, nasagot kita, medyo mahaba lang, pero isa lang bagay. Huwag mo muna kami paniwalaan, magsama-sama ka lang sa amin ng mga ilang linggo. Makikita mong pagkakaiba. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin. Sabi sa 1:3:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. nararamdaman mo naman yung sugo ng Diyos eh. Yung binabasa niya, wala sa letra. Ang binabasa niya, wala sa kodigo, wala sa papel. Ang sinasabi niya, galing sa puso, galing sa isip na salita ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po.